Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, isang amplifier ng brand kung titignan nyo, Concert at ang model AB502B. So ang issue nito, bale hindi ko pa alam kung ano yung problema nitong amplifier na to kasi dinala to sa shop mga boss nang wala ako. Pero napansin ko dito sa kanyang main volume, kung titignan nyo, ayan. So wala na yung stopper nitong kanyang main volume. Panigurado meron ng problema yan. So, bago natin i-try ito mga boss, mas better na gagawin natin, bubuksan ko na muna para sigurado. Lalo na, yun na nga mga boss, hindi ko alam yung problema nito. So, buksan ko lang muna. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na itong amplifier. So, kung titignan natin, kumpleto naman yung mga pyesa. Ayan. Pero may napansin ako dito, yung isang fuse. Ayan, yung bandang kaliwa. Putol mga boss. Ayan, kung nakikita nyo, sabog yung isang fuse. So, kapag ganyan, kahit na i-try pa natin tong amplifier na to, hindi natutunog to kasi nga, yung isang fuse, sabog na or putol na. Dahil dyan mga boss, hindi na natin ita-try pa tong amplifier na to kasi panigurado naman, hindi naman din tutunog to dahil putol yung isang fuse. So, gagawin na lang natin ngayon, bale, babaklasin ko na muna tong kanyang mainboard para yun na nga, ma-check natin yung mga power transistor. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale, nabaklas ko na tong kanyang mainboard. Ayan. So kung papansinin nyo rin, bale, binaklas ko na rin yung mga power transistor. So hindi ko na pinakita dito sa video yung pagbaklas para madali na lang tayo. Ngayon, dyan sa mga power transistor na binaklas ko mga boss na 8 piraso, bale, meron akong nakitang isang shorted base sa pag-test ko. Ayan yung mga power transistor. So ito yung nakita ko may problema na shorted. Ayan. Ayan mga boss. So i-test ko lang para makita nyo. Bale ang number pala nitong power transistor na yan ay C5198. Ayan. So pansinin nyo itong ating tester. Kung napansin nyo mga boss, kahit saan natin itap yung ating mga test probe dito sa power transistor, reverse and forward, meron tayong nakuha resistance. So kapag ganyan, ibig sabihin, sira na yan, shorted na. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, after natin matest yung mga power transistor, yun na nga, meron tayong nakitang isang shorted. So punta naman tayo dito sa mainboard. Ngayon, gagawin natin, bale hindi na muna tayo magtetest ng mga transistor, driver, ayan. So hindi na muna natin itetest yan. Gagawin na muna natin ngayon mga boss para madali na. So magbabias na muna tayo. Sa pamamagitan ng pagbias mga boss or paraan, makikita natin kung meron pa bang problema na pyesa dito sa mga driver transistor nitong amplifier na to. So kaya yun ang gagawin na muna natin. Babias na muna natin to. Tignan natin mga boss kung naka-bias ba tong mainboard. Ngayon once na hindi naka-bias, so ibig sabihin meron pa rin shorted na or open or leak na mga pyesa dito sa board na yan. Ayan, nakaset yung aking tester sa DC volts. So tignan lang natin. Ibabias ko na muna. So bago pala tayo mag-bias dito sa board na yan mga boss, yung isang fuse na putol dito sa bandang kaliwa. So kailangan na muna natin palitan yan para yun na nga makapag-bias tayo. So palitan ko lang muna. Ayan mga boss, kung titignan nyo, ayan, sabog yung isang fuse, putol. Ngayon mga boss, yung isa, double check ko lang. Tanggalin ko na rin, ayan. So itong isa, kung titignan natin, okay naman. So hindi naman putol, bale yung isa lang talaga yung putol, yung bandang kaliwa. So ibabalik natin yan. Ngayon mga boss, hanap lang akong pamalit dito. So ayan, bale ang ipapalit natin na fuse dito, same din, 10 ampere. Ayan. So sa mga newbie dyan,
Ang fuse nitong mga concert na 502, tandaan nyo, laging 10 ampere. So yung 5 ampere mga boss, medyo mababa pa yan. Mas better na ilagay pa rin natin 10 ampere. Pero base sa board na naka-indicate dito sa board nitong amplifier, 5 ampere lang. Pero dapat ilagay natin mga boss 10 ampere para sigurado. Ngayon, after natin mapalitan yung fuse na putol, so i-bias na muna natin. Ayan. So ganun pa rin set ng aking tester, DC volts. Ngayon, saksak ko lang, bali naka-switch on na yung kanyang main switch. So tignan lang natin mga boss kung ano ba yung bias nito sa base emitter. Ayan, bali naka-switch on na itong amplifier. Ngayon, check natin. So ito yung supply sa main capacitor. Ayan, kung titignan nyo, meron ng voltahe 47 volts sa mga main filter capacitor. Ngayon, ayan, base emitter. So pansinin nyo itong ating tester mo boss, kung ilan ba yung nasukat natin sa base emitter. Ayan, dito sa una 0 volts. Pangalawa 0 volts din. Ayan. Pangatlo 0.3. Pangapat 0.3. Panglima 0.4. Panganim 0.4. Pampito, ayan, dito sa pampito 0.1. Pangwalo 0.1. Kung napansin nyo mga boss, yung pagsukat natin na voltahe dito sa base emitter, so hindi normal yung nasukat natin. Kapansin nyo mga boss, hindi pare-pareho yung mga supply na nasukat natin. So kapag ganyan, ibig sabihin meron pa rin possible na sirang pyesa dito, lalo na sa mga driver transistor. So dahil hindi nakabias yung board mga boss, so gagawin natin, kailangan natin mag-check sa mga driver transistor. Ayan mga boss, base sa pagtest ko sa mga driver transistor, so hindi ko na pinakita yung video sa pagtest ko sa mga driver transistor. Pero lahat yan, binaklas ko yan mga boss. Hindi ko na lang pinakita dito sa video. Base sa mga transistor na yan, meron akong nakitang dalawang shorted. Ayan. Bali ang number nitong mga transistor na yan ay 3451, same lang. So nakita ko yan mga boss, yung dalawang transistor na yan dito sa magkabila na channel nitong amplifier. Ito yung isa. Ayan. Bali ito yung channel 1. Ito naman yung channel 2. So left and right natin nakita yung mga shorted na transistor na yan. Ito yung isa mga boss. Ayan. Bali bago yan sa channel 1. Tapos ito naman yung isa sa channel 2. So kaya pala napansin natin kanina nung nagbias ako mga boss, hindi same yung mga voltahe na nasukat natin sa channel 1 and channel 2 dun sa base emitter. Ngayon pa lang problema dito sa mga driver, ayan, left and right din mga boss. Ayan, sa dalawang main amplifier mga boss, doon natin nakita yung mga driver transistor na shorted. So itong dalawang transistor naman na to, bale tinest ko rin yan. So binaklas ko din yan, basta pag-test ko good naman, kaya binalik ko na lang. Tapos dyan sa mga driver transistor na din yan, so binaklas ko din yan. Okay din naman, wala naman din ako nakitang problema dyan sa mga driver transistor na malalaki. Ngayon, after natin mapalitan yung dalawang transistor na 3451 dito sa amplifier, so sunod na gagawin natin, bale ibabias ulit natin to, tignan natin kung okay na ba yung voltahe. So bago pala tayo ulit mag-bias dito mga boss, dito sa mainboard, papakita ko muna sa inyo itong dalawang shorted na nakita kong problema. Ayan, para makita nyo rin kahit paano. So pansinin nyo mga boss, shorted tong mga driver transistor na yan, ang number ay 3451. Ayan, kung papansinin nyo, kahit saan natin itap yung ating test probe sa pan nitong mga transistor, may palo. So ibig sabihin shorted. Ayan. So nakita nyo mga boss, shorted. Ang number ay 3451, 2N5551. Ngayon mga boss, ibabias na natin ulit to. Ayan, ganun pa rin yung set nating tester, DC volts. So ipesto ko lang tong mainboard. Ayan mga boss, so ibabias na natin ulit to. So pansinin nyo tong ating tester. Dito sa una, ayan. Wait lang. Ayan, 0.3. Pangalawa,
0.3, pangatlo 0.3, pangapat, ayan. So, napansin natin dito sa isang channel, same na yung mga voltahe na nasuot natin, nasa 0.3 lahat mga boss. So, ibig sabihin, okay na yan. Ngayon, dito sa kabilang channel naman, 0.3, 0.3, 0.3. Ayun. So, kung napansin nyo mga boss, lahat ng nasukat natin dito sa base emitter, dito sa bias mga boss, isa na lang yung nasukat natin, 0.3. So, kapag ganyan, ibig sabihin, good na tong board. Masasabi natin wala nang problema dito sa main amplifier. Ngayon, dahil dyan mga boss, pwede na natin ilagay ulit yung mga power transistor. Pero yung isa na shorted, syempre mga boss, kailangan natin palitan yon. So, yun bale, sunod na gagawin natin ngayon, dahil naka-bias na tong board. So, ilalagay na natin ulit yung mga power transistor para, yun na nga, matry na natin to. So, ilagay ko lang mga boss, itong mga power transistor. Yung isa lang yung hindi natin ilalagay dito, itong shorted. So, ilagay ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang may balik yung mga power transistor. Bale, isa lang yung pinalitan natin dyan. Bale, ito yung pinalitan ko. Ayan, papasinin nyo, maikli yung paa nitong transistor na nilagay ko. So, ginawa ko mga boss, dinugtong ko na lang. Yung shorted na power transistor, pinutol ko yung paa. Yan yung pinudugtong ko. Ayan. Ngayon, dito naman sa mga driver, bale, ito yung pinalitan natin na dalawang transistor na 3551. Ayan. Yung mataas yung paa, hindi natin pinutol. Tapos, fuse. Yung isang fuse lang yung din pinalitan natin. Yun mga boss, itatry na natin to, tingnan natin kung meron na bang sounds tong amplifier. Ayan mga boss, so tapos ko ng mabutong amplifier. So pinalitan ko na rin yung main volume, nakita nyo dito sa ating video. Ngayon, try na natin to. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, ayan, bale naka-setup na tong ating amplifier. Bale ito yung gagamitin natin na speaker na pang test. So isa lang yung speaker ko available mga boss, kaya lilipat na lang natin mamaya yan dito sa kabilang channel. Sa ngayon, ang itetest na muna natin dito itong right channel. So after natin matest yung right channel, lipat na lang natin mamaya yan dito sa left channel. Bale, ito naman yung gagamitin natin na pang signal. Ayan, bale, connected na rin yan. So, naka-input tayo dito sa tuner. So, ilipat na lang natin dito sa CD-BCD. Ayan. So, naka-ready na rin yung ating music na ipi-play. Ayan, mga boss. So, hanap lang ako hindi copyright. Ayan, ito na lang. Ngayon mga boss, bale, ipa-power on na lang natin tong amplifier. So, naka-ready na lahat yan. So, saksak ko na lang mga boss. Naka-switch on na rin tong kanyang main switch. Ayan, kung titignan nyo, umilaw na tong indicator. Umikot na yung kanyang fan. Ngayon, play na lang natin tong ating music sa cellphone. Ayan, naka-play na pala mga boss. Volume na lang natin. Ayun, so wala pa ring sound. So ito pala selector mga boss, nilipat pala natin kanina. So i-set lang natin sa CD. Ayun.
Yun mga boss, narinig natin. So, tumunog naman yung kanyang right channel. Ngayon, try naman natin tong left channel. Patayin ko lang tong amplifier. Ayan. So, ilipat lang natin yung positive wire. Lagay lang natin dito sa left channel. Ayan. So, yung ground, kahit hindi na natin lipat yan. Ito lang positive. Ayan. So, i-post ko na muna tong video mga boss. Lagay ko lang. Medyo nahirapan ako. Ayan. Kung titignan nyo, bale, tapos ko nang may lagay yung wire dito sa left channel. Ngayon, try natin yan. Tignan natin kung meron bang tunog tong kanyang left channel. Power on. Ayan. So, napansin nyo mga boss, narinig nyo, nag-switch on na yung kanyang relay. Volume na lang natin. Wait lang mga boss, baka makapiright yung aking video. Palitan ko lang yung music. Yung kanina, hindi copyright yun. Ayan. DJ Christian Live Remix. Yun mga boss, so narinig natin, okay na to, left and right, meron ng tunog. Bale, ito lahat yung nakita natin na problema dito sa amplifier na to. Ayan. Isang main volume, dalawang driver transistor na 3551. Ayan, tapos isang power transistor na C5198 at isang fuse. So, yan lang bale yung mga pinalitan natin dito sa amplifier mga boss. Ngayon, okay na to. So, dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang to ang ating video. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.